after ng show. Madami pa kaming mga planning na ginawa. Siyempre, we have to plan kung anong mga gagawin natin sa mga susunod na araw, kung paano tayo mga ngampanya, ganyan. Oy, abangan ninyo Abangan ninyo kasi pinadalhan kami. Pinadalhan kami ni Pastor Apollo Kibuloy ng mga plataforma niya. Talagang ito galing sa kanyang isip. Grabe, itemized. Pucha yan. Ano lang, paunang impormasyon lang Paunang impormasyon lang. Paunang impormasyon. Meron pong ginawa si Pastor Apollo na mga grabe na. Panukala, alam mo yung mga ginawa niyang ginawa yung plataforma niya, pati yung mga batas na gagawin niya. Punyemas na yan. Baka yung kaninang nakita namin, kinakuha namin ng mga dokumento, ng mga plano niya sa Pilipinas. Pucha, baka yung lahat buong term ng kahit sinong senador na sabihin ninyo, nakilala ninyo, baka mas madami pa yung mga nasa isip ni Pastor na mga panukalang batas na gagawin niya at paunang impormasyon na kasama lahat. Turismo, ekonomiya, healthcare system, environment. Grabe. Oo, grabe talaga. Sobrang lupit nung mga plataforma ni Pastor. Talagang detalyado. Pucha, parang siyang parang 5 beses na siya nagsenador. Ay, break na riyan ako. Break, sobra. Yung plataforma niya, pucha, pang presidente talaga. Promise, magugulat ka. Miski ko nagulat, mantakin mo. Ganito kakapal yung binasa namin kanina tungkol sa mga gusto niya mangyari sa Pilipinas. Sabi ko, saan ba tatakbo to? Sa Senado o sa 2028? Grabe yung plataforma ni Pastor at iisa-isahin namin yan sa inyo. Ilalabas ko yung mga inaantay ko lang yung soft copy noong sulat kamay ito Sulat kamay ito. Grabe. Kasi bawal ang computer doon, bawal ang cellphone. Hindi nga siya nakakanood ng mga live natin So bawal lahat doon. So lahat to sulat kamay. Grabe, ganito kakapal halos isang dangkal. Diba? Kaya nako, sigurado yan mga bossing. Sigurado ako pag nakita itong mga plataforma niya kapag inilabas natin dito, puta, baka maraming magbaback out. Maraming magbaback out. Hindi nila kaya yung mga ganun. Kung detalyado, mantakin mo pati sa turismo. Pati sa turismo, abangan ninyo Abangan nyo mga bossing. Iikot kami sa buong Pilipinas. Magtatanim kami ng mga bulaklak. Hindi, grabe to, Bright. Nalaglag ako sa upuan. Pucha, talagang yung niya, yung gusto niyang mangyari na gawing parang prayer mountain, glory mountain ng Pilipinas, pucha, totoo. Grabe ang gusto niyang gawin. As in, magtatanim siya ng mga halaman. Sa buong Pilipinas, talagang kung ano yung ginawa niya sa Glory Mountain, gagawin niya talaga sa buong Pilipinas. Mga bulaklak ang itatanim niya. Diba? Solid. Naku po, may mga basher. Aga ng mga basher mga kupal. Putangin na ninyo. Wala na kayong mapuntahan. Meron pang divide and conquer dito Sabi niya straight DDS but not Salvador and Kibuloy. Ulul. Tangina mo yung style mo. Ano yan? Mga Trojan horse yung mga ganyang mga kupal. Napakadami. Abangan nyo yan. Sa mga susunod na content ng Banateros, ilalabas natin isa-isa yung mga pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito, pa lang to Ilang araw pa lang simula nung siya'y nagdeklara na tatakbo siya, ganito nakarami yung mga plano niya, yung mga panukalang gagawin at kompleto. Hindi lang ito basta pangako na gusto kong gawing 20 pesos ang kilo ng bigas.
gusto kong gawing bawasan ang droga. Walang ganun. As in, meron talaga siyang step by step na anong batas ang gagawin niya. Meron siyang datos na nakalagay, halimbawa na lang pang ilan ang Pilipinas pagdating sa healthcare system. Pang ganito tayo. O meron tayong existing na law. Itong Universal Healthcare Law. Ayan, ito yung law, ito yung gagawin natin. Ito yung kumbaga enhancement na gagawin natin. Ang galing. Kaya naman inabot ako ng ganitong oras. Kakabasa namin, mantakin mo ang kakapal. O tapos may mga mathematics, may mga numero. Sabi ko, ganito ba talaga katalino si Pastor? Alam nyo, promise mga boss promise, pucha, pag ito pinaatin nyo ng debate, maghanda kayo. Ihanda ninyo yung mga plataforma ninyo. Kasi lintik tong plataforma ni Pastor, hindi laway. Meron siyang datos at meron siyang mga gustong gawin sa batas. Yung mga batas na gusto niyang i-revise. Ayan so talagang hindi basta-basta chori-choli. Maniwala kayo, pag inilabas na namin yon, ay nako, magugulat kayo. Hindi nyo akalain na pastor to. Sabi ko ano ba to? Ekonomista ka ba? Doktor ka ba? Environmentalist ka ba? As in, grabe yung pagkakasulat niya ng mga impormasyon na mga gusto niyang baguhin, yung mga gusto niyang gawin. Ibang klase. Kaya naku po, ako talaga, nung nakita ko yung mga plataforma, sabi ko sure ball to. O tiyan, kung talagang gusto nyo ng komprehensibo, ito yung pangako na merong datos. Marami kasi mga kandidato yung mga nangangako lang Tapos wala naman datos, wala naman pag-aaral. Kasi mantakin mo, meron siyang mga gano'n na ang Pilipinas ay pang ganito pagdating sa bagay na to. So kung saan tayo mahina, patataasin natin. Pagdating sa literacy, kung saan tayo mahina, ang galing. Ay talaga naman. Oo. Naku po, delikado ang mga kalaban talaga ni Pastor. Oo, kasi sigurado ako ganito kalikot ang isip niya. Wala pang isang buwan simula nung siya ay nag-file ng COC at isang buwan pa lang yata siya na nakadetine sa Camp Crame. Ang dami niya nang naisip. Naku po. Kaya nako, talagang aabangan natin yan. Yan yung mga isa sa mga pinag-uusapan namin, mga malulupit na mga bagay-bagay. Kaya naman talagang inabot kami ng madaling araw dahil tinitingnan namin yung kanyang tinitingnan namin yung kanyang plataforma. Parang nagtitinginan kami lahat. Ano ba to? Presidente ba to? Ba't parang lahat yata gusto niyang i-touch? Lahat talaga, lahat ng mga pinaka-importanting natin, yung pangangailangan natin. Alam mo ba, na meron pa siyang plano, may plano pa siya na magbigay ng weekly, weekly na allowance para sa mga nasa class D and E. Weekly to, weekly. At gagawin niya yung batas. Na kaya alam mo yun, yung katulad nung sa Amerika, katulad sa Canada, sa Australia. Di ba kapag mahirap na mahirap ka, yung nandudong ka talaga sa low income bracket, yung mga mahihirap talaga sa Pilipinas, mantakin mo ang plano niya, weekly, yung basic na needs, basic na supplies na kailangan ng bawat pamilya sa loob ng isang linggo, tutulong ang gobyerno. Yung halimbawa sa isda, gatas, itlog, yung mga ganyan. Basta yung healthy kumbaga ang plano niya is makikinabang pati mga farmers. Kasi direkta galing sa mga local farmers yung mga itatap ng gobyerno o ng batas niya na magpo-provide noong pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino na nasa class D and E. Ito pa lang to, patikim pa lang to, Sabi nga ni Randel Bunagan dito, low income, may EBT card for food. Ganyan yung gustong gawin ni Pastor Kibuloy.
makikipag-partner ang gobyerno doon sa mga sa mga negosyo, sa mga magsasaka, sa palengke na parang ganyan din yung basic needs mo yung yung card mo dadalhin mo sa lugar na to, tapos mabibili mo, makukuha mo per week yung mga pangangailangan ng basic na pangangailangan ng isang pamilya. Meron pa siya, ito yung mga natatandaan ko lang kasi ang dami talaga eh. Meron pa siyang yung gamot, kasi sabi niya yung universal healthcare ang ang layon niya is yung makatulong sa iyong bill sa ospital. Pero hindi kasama doon yung gamot. Kahit sa PhilHealth hindi kasama yung gamot. So this time sabi niya pati gamot, as in hindi lang mga maintenance drugs so pwede ka nang mag-claim ng mga gamot na kailangan mo talaga para humaba buhay mo. Gamot kasi talaga kasi 'di ba yung mga natin, mga health centers natin, 'di ba? Ang ginagawa niyan yung mga ang pills pampabaog. Yun lang binibigay niya, tsaka yung mga maintenance, pang diabetes, 'di ba? Kumbaga hindi saklaw yung lahat ng sakit. Eto, lahat ng sakit, kung ano yung gamot mo, tutulungan ka na ng gobyerno. Ganun yung gusto niyang mangyari. Tapos yung assistant sa renta, isa pa yan. Nakalagay din yan, Ninong Randel, meron pa siyang utilities. Ayuda sa utilities. Yung kumbaga, bayad mo ng kuryente at tubig, magiging kapartner mo na ang gobyerno dun. Kasi nga zero corruption siya alam nila kung gaano karami pera ng Pilipinas Hindi ka nga mangungurakot kaya para wala nang kurakutin yung mga nasa gobyerno, kailangan ubusin natin yung pera ng gobyerno para sa mga ang tawag diyan, yung mga programa. Ubusin mo yung pera ng gobyerno para sa programa, i-approve mo nang i-approve lahat yan. Putya, tingnan ko lang kung may maibulsa pa yung mga magnanakaw. Diba? Paano? Meron tayong budget, di ba? Ito yung budget. Halimbawa, 10 trilyon. Yung budget na 10 trilyon. Siyempre, yung Congress ang mamimili kung saan ilalagay yung pera na yan. Kung doon sa 10 trilyon, kasama itong mga panukala ni Pastor, putya yan, wala na silang, wala na matitira. Mga ngayayat, Jocelyn Peria, yung mga yung mga kurakot, mga ngayayat talaga sila. Kasi nga, yung mga programa ni Pastor, gagastos talaga ang gobyerno doon. And sabi nga nila, mabuti pang gastosin natin sa mga yan kesa ilagay sa bulsa ng mga kurakong. Nako po, maniwala kayo. Ang gaganda talaga ng mga plano ni Pastor. Tapos ang talino talaga niya. Alam mo, meron pa siyang plano na magpapasabog siya ng magpapasabog siya sa langit noong mga seedlings. Alam mo yung mga seedlings na ginagawa yan sa ginagawa yan sa Amazon. Yung seedlings nakalagay na doon sa isang plastic na yon. Nandoon na lahat, pati yung fertilizer. Isasabog niya yan sa mga kagubatan natin, lalaglag yan sa lupa, kakainin ng lupa yan, tapos tutubo na. Sabi, Boss Dada, dito maternity leave 2 years, tapos may sahod kayo. Putyan, sobra naman yan. Hindi pwede dito sa Pilipinas yan. Hindi pwede dito sa Pilipinas yung 2 years. May maternity leave. Putya, yan, patay tayo dyan. Basta pag mayaman na tayo, malay mo magtuloy-tuloy, makakuha rin natin yan. Napakaganda nung mga ipapakita ko sa inyo lahat yan, detalyado. Ang gagawin ko kasi sobrang dami. Siguro kahit isa. Mantakin mo, naka 47 siya. 47 na bills. Sabi ko, hindi ka pa senador, ang dami mo ng bill. As in, parang na siyang nagpasa. Para kaming para siyang nagsona sa amin. Ito yung datos natin, ito yung mga problema natin, ito yung mga bills na ipapasa ko. 47? Ang dami.
Mas mabilis yun kaysa sa mano-manong tree planting. Oo, Bright Naria, ang galing. Kasi nga, si Pastor Kibuloy nga kasi, kung ano yung na-experience niya sa ibang bansa, gusto niyang dalhin sa Pilipinas. Ganun siya hindi katulad siya nung iba. Yung iba naman kasi, nagpupunta sa ibang bansa, tapos pagdating dito sa Pilipinas, walang ginagawa. Baka niloob talaga ng Panginoon na ma-isolate siya. Sabi nga niya na ginagawa ng Panginoon lahat ng bagay sa iyo, yung mga kung ano yung meron ka ngayon, para may matutunan ka from that. Oh, grabe nung nakita ko lahat yun. Diyos ko po, mantakin mo inabot kami ng 2 oras kakabasa. Oh, ang daming impormasyon. Sumasabog ang utak ko kaya sabi ko, I need time. Kailangan ko ng panahon para ma-internalize ko lahat ito. Kasi parang hindi siya imposible, mga bossing. Hindi siya imposible kasi meron siyang pinagbabasihan eh. Hindi siya katulad nung gagawin kong 20 pesos ang kilo ng bigas. Ay, ganoon, di ba? Dadagdagan ko ang trabaho. Hindi detalyado kung ano yung gagawin niya eh. Wala nga si Carding Randel Bunagan. O, ako lang si Master Judea tsaka si Coach Oli. Tapos kasama namin lahat nung mga empleyado ng SMNI. Grabe, nalaglag kami sa silya. Alam mo, nung natapos namin basahin yung lahat kami na pa standing ovation. Meron kasing mga pangako na alam mong imposible eh. Pero kapag nagbabasa ka ng hindi nga pangako eh. Hindi pangako yung binabasa namin, putya, bill talaga eh. Parang sa Senado ba, yung nagpasa na siya ng panukala. Panukala na talaga, kumpletos recados eh. May datos. Merong datos, ano ang estado ng Pilipinas ngayon at ano yung gusto nating gawin. Paano natin susolusyonan? Halimbawa, yan, yung sa kahirapan. May datos, pang ilan tayo sa mahirap. Oo, halimbawa, yan. So, pang ganito tayo sa mahirap, ano ba yung mga pangangailangan natin? Bakit tayo mahirap? Eto, black, pang. Tapos yan, ito ang gagawin natin. Kada linggo, ganito. Tapos ganito, i-identify natin ano yung mga importanteng mga bagay. Kailangan lahat makinabang. Kailangan kapag nagbigay ka sa tao, kailangan hindi nila bibilin sa SNR. Kailangan bibilin nila sa mga magsasaka natin yung produkto na kailangan nila kung saan. Kumbaga, yung ibibigay ng gobyerno is hindi para ipangsugal nila. Yung ibibigay ng gobyerno hindi para pang tong eats, pang bingo, tsaka pang inom. Parang 'di ba sa mga senior citizen, 'di ba yung mga discount ng senior citizen, may booklet yan sila. Tapos pwede lang sa inumin, sa mga gatas, ganun, 'di ba? So ito ganun din itemized kung ano yung ibibigay sa tao, yung pangangailangan niya sa isang linggo. Siguro sa isang linggo bibigyan kita ng 5 kilong baboy, 5 kilong manok, 5 kilong isda. Sure ball ka na nun. Diba? Parang gano'n eh. Basta i-detalye natin kapag nakuha natin yung dokumento. I-detalye natin para makita ng ibang mga kandidato, baka sakaling gayahin nila. Di umpisa pa lang. Ngayon pa lang napapaisip na sila, puta, mapapahamak tayo kay Pastor ha. Mapapahamak tayo kay Pastor. Ang ganda nung plataforma niya. Pucha, magkakaroon pa naman ng mga debate tapos puros laway lang tayo. Tapos si Pastor pag nag-present siya ng mga plataforma niya, kumpletos recados, may datos, may numero, may mathematics, may science. Sabi nga ni Smart Technique specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Tama. Kasi bakit kagagawa ng mga batas na hindi naman tayo makikinabang? Yan ang panatero, walang inuurungan.
Boses ng ordena